Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila bumanat at nagpapapansin na naman itong si Castro na to at si Trililing. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang sinasabayan nga lahat ng mga tambaluslos na politiko na ito ang paninira nga kay Vice President Sara Duterte na kahit marami nga itong nagagawang tama ay pilit na pinapamuka sa taong bayan na mali lahat ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Dito nga natin makikita na gusto ngang ipakita ng mga tambaluslos na ito ang baho nga raw ni Vice President Sara Duterte na wala nga raw itong nagagawa sa bansang Pilipinas. Ngunit kung pag-aaralan natin mga kaibigan ay mas malaki pa talaga ang nagawa ni Vice President Sara Duterte kaysa sa mga tambaluslos na ito na mas malaki pa ang mga allowance at mga travel allowance. Dito natin makikita ang pagiging korap nila, kaya naman talagang ibinunyag at isiniwalat nga ang lihim ng mga black propaganda na ito at ng mga tambaluslos. Dito natin makikita kung sino nga ba talaga ang gahaman sa pera at kaban ng bayan na hindi nila ginagamit ito sa ikauunlad ng bansang Pilipinas, ngunit sa pansarili lamang nila. Ang nakakalungkot dito mga kaibigan, ang pera ng taong bayan, ang mga buwis, ang kanilang ginagastos. Dito nga natin makikita na talagang wala na nga ba talagang pag-asa ang bansang Pilipinas sa administrasyon na ito dahil puro na lang pangungulimbat ng kaban ng bayan. Kaya naman talagang kawawa ang susunod na mamamahala sa bansang Pilipinas dahil nga sa ginagawa nila na kinukulimbat na nila ang pera at kaban ng bayan na hindi nga ito pinapalabas sa mainstream media dahil alam nila na may parte din sila at nababayaran ang mga pulpol na opisyalis na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating Yun, mga gayahin bagong mo, video. nanahimik na. Ibang klase ka talaga, Trililing. Hindi pa rin siya makaget over, mga kaibigan, doon sa kaso po ni Pangulong Duterte sa ICC. Pilit pa rin niya, guys, pilit pa rin niyang ini-inject sa mga tao na ito pong si Pangulong Duterte, guys, ay may nagawa pong kasalanan, no? Sa dati niyang panunungkulan as president. Gusto niyang sabihin, guys, na lahat ng ginagawa po ni Pangulong Duterte noon, nung siya pa yung naging Pangulo, yung sa drug war po ni Pangulong Duterte, ay mali daw yun. Ang tama daw ng drug war, mga kaibigan, kay Pangulong Marcos daw. Dahil peaceful daw, mga kaibigan. Maniwala ba kayo doon? Peaceful daw yung drug war ni Marcos, ha? Peaceful daw? Peaceful? Ang daming ang zombie? Yan ba sinasabi niyong peaceful? Yan ba sinasabi niyong peace and order? Bumabalik na ang mga zombie? Tingnan niyo ang Bucor, oh. Yan, ang Bucor, mga kaibigan, nagkalat na naman. Di ba? Ang dami na naman doon sa loob. Joseph. Kailangan na talagang ano yan. Sabi nga nila, tatanggalin na daw yung Bucor. No? Ililipat na daw, mga kaibigan. Kumbaga, yung lupa daw dyan nga, mga kaibigan, gagawin na daw ng ano yan, parang commercial, no? Gagawin mall. Tatanggalin daw. Sige, tanggalin nyo. Buti naman. Dahil wala pong ginagawa dyan si Katapang. Puro lang ano, no? Puro lang papogi. Di ba? Puro lang ano eh. Tignan mo, hanggang ngayon mga kaibigan, no? Aminado pa rin sila na marami pa rin doon sa loob. Tapos itong mga makaliwa, no? Itong mga kakampwet, sinasabi nila, guys, na ang drug war daw ni Pangulong Duterte ay talaga daw dapat kasuhan siya. Pero ang drug war ni Marcos, guys, peaceful daw. Ay naku, maniwala ba kayo? Ha? O, akala ko nga wala na si Trillanes eh, nabuhay na naman uli. parang hinukay eh. Oy, Trililing, bumalik ka na nga sa hukay mo. Ibang klase talaga si Trililing, no? Walang ano. Ito po papakita ko lang sa inyo, guys, no? Ito po si Trililing. Asan na ba si Trililing? Oy, Trililing, asan ka na? Ibang klase ka talaga, Trililing. Wala kang kupas. Teka lang, guys, ha.
Asa na ba yon? Wait lang wait lang mga kaibigan. Para makita nyo, pinuntahan ko po yung FB page ni Trililing. Okay? Pinuntahan ko po mga kaibigan. O sabi ni Romley Sampagaw, peacefully aid, marami namang nagkalat kung saan ang droga nakakamtan sa airport. Kaya nga peaceful daw. Ay, teka lang bago natin puntahan yung page po, no? Yung FB page ni Trililing, babati muna tayo mga kaibigan kasi Lunes naman ngayon ha? Quick shout out lang po huwag kayong umalis dyan lang kayo Mabilis lang to guys, promise, okay? Siyempre may mga sugi tayo no? Si Koro Takahashi, good evening po, foodie at sa lahat. Ayan, si Susan Aviles, hello. Si Nena Esteban, si Naomi Paloma, si Melissa Sambulan, Joy Barbosa, hello. Ayan, si Guta Galvan, si Chrissy Brooks. Hi, Foodienet, good evening sa lahat ng viewers and subscribers. Ayan, maraming salamat. Chrissy Brooks. Ayan, sino pa? Si Romley Sampaga. Ayan, si Amira. Andito din si Amira, mga kaibigan. Happy Blessed Monday, Sir Foodienet. At sa lahat. Ayan, Beata Galban, Elena Calapis, good evening everyone. God love us all, sabi po ni Beata Galban. Teresita Lim. Sabi ni Susan Aviles, mega love shoutout si Amira. Teresita Lim, Elena Calapis, at ang daming binati ni Susan Aviles. Si Felix Aranwais, ayan, dito din. Si Tessie Amanoma, si Teresa de la Cruz, Marily Enero, gandang gabi po Sir Pudi. Hello everyone. Ayan, si Marily Enero. Cat Lover, hello. Si Nilbert Badiles, andito rin. Ayan. At marami pang iba. Sheska Hofber, Tessie Amanuma, Sandy Escolano, ayan, si Leia De, sino pa? Si Ronald Federico Fox de Mesa, 25th liker and 65th viewer po. No skipping of ads po, Boss Foodienet. Happy listening po sa lahat ng mga nandito sa live streaming, done liking and posting po. We support, #we support Foodienet, #one mind, one judgment. Ayan, maraming salamat. Ronald Federico Fox de Mesa, ayan. Si Evan Yuki, para sa bayan. Ayan, salamat. Sandy Escolano at marami pang iba. Mamaya po babasahin po natin lahat yung mga comment nyo guys at mga tanong nyo sa bandang huli na. Kaya kailangan nyo mag-comment or magtanong para tuloy-tuloy po yung discussion natin. Alright? Tuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan. Si Erjan, andito si Erjan Comendador. Sino pa? May humabol pa. Si Julieta Bernas. Kailin De. Ayan, si Diosdado Dailion. Luisa Shimizu, Adriana Dacola. Alright, okay. Tuloy-tuloy na po tayo guys. Ito na po si Trililing. Asan na ba si Trililing? Ayan hinighlights ko pa nga kaibigan para mabasa nyo po. Ayan. Nakita nyo ba guys? Nakita nyo sa screen nyo? Ayan Antonio Sonny Trillanes IV. Wow, galing Magdalo statement. Ang sabi po dito mga kaibigan, we the Magdalo Group are urging the Marcos administration to allow the ICC investigators into the country in order to make ex-President Rodrigo Roa Duterte accountable for his crimes against humanity. This is in light of Mr. Duterte's recent public admission that he used his confidential intelligence funds to conduct extrajudicial killings on his constituents in Davao City when he was still its mayor. Mayor pa daw siya noon, no? Being the original filers of the ICC case in 2017, we have witnessed and documented the barbaric actions of the past administrations as well as the trauma and hardships that the thousands of victims and their families have suffered. Truly, justice is long overdue. Signed, former Senator Antonio Trillanes. Ito po yung statement ng Magdalo mga kaibigan. Ayan Magdalo statement. So pinipilit po nila mga kaibigan na papasukin po ang ICC dito sa Pilipinas. Yan po ang pinipilit nila ngayon. Di ba? Kasi mga kaibigan, bigo po sila. Bigo po sila na kumbaga mga kaibigan, wala kasing jurisdiction kaya hindi po pwede pumasok ang ICC dito. Ngayon mga kaibigan, dahil dito sa video na to guys, no? Dahil sa video po ni Pangulong Duterte,
Kasi pinapakalat ito guys pinapakalat ni Trililing At sinubmit niya po sa ICC. Okay? Ipapakita ko lang sa inyo guys kung anong video na to. Okay? Ito po, no? I-play lang natin. Wait lang mga kaibigan I-play ko lang guys para makita nyo kung ano yung video na pinapakalat niya. Ito po, no? Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Boom! Yan po ang pinapakalat po ni Trililing na video mga kaibigan. Dahil ang sinasabi dito ni Pangulong Duterte, ginamit daw niya ang kanyang confidential funds para itigok, no? Tigukin or tigok yung mga kalaban or yung mga tolas or mga masasamang elemento. So, klaro po ang sinabi ni Pangulong Duterte na ginamit daw niya ang kanyang confidential funds para doon sa mga masasamang elemento. Yun daw yung basihan. Yan daw yung basihan ni Trililing. Buang talaga, no? Buang talaga siya. Alam naman natin si Pangulong Duterte, ganyan naman talaga magsalita yan. Anong sasabihin ng mga ICC? Ano yan? Ano yung video na pinapakita nyo sa amin? Dahil lang doon? Dahil lang doon, pwede mo nang i-justify or pwede ka nang maniwala kaagad? Sabagay, uto-uto ka nga, no? Uto-uto yung si kanina yan, Maniniwala ka na kaagad na dahil sa video na yan, ginamit niya or ginastos niya yung confidential funds na yan para gamitin niya sa mga ugok na yan. Kaya tinigok niya. Ginamit niya yung pera, confidential funds. Kung ikaw ba yung nag-iisip ba? Kung nag-iisip ka talaga, Trililing, no? Gagamitin mo talaga yun para, kumbaga, literal lang yan Ay, naku. Dahil lang dyan mga kaibigan, papasukin niya yung ICC dito guys, sa Pilipinas. Dahil sa video na yan, yung pinapakalat niya. Ito pakinggan niyo mabuti guys, kung paano po sinabi ni Pangulong Duterte. Okay? Kilala naman natin si Pangulong Duterte, di ba? Kilala natin. Ito, ulitin natin Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Ang intelligence fund, di ba? Ang intelligence fund, kumbaga parang ginamit niya at binili niya. Yung intelligence funds, ginamit niya, pinagbili niya, pinabili niya ng mga mga gamit siguro para tigukin tong mga kalaban. Parang ganun yung pagkasabi ni Pangulong Duterte. At ito naman si Kanin, ito naman si Trililing, ang paniniwala niya guys, ginamit yung confidential funds para doon. Literal talaga grabe. Kasi nga, ang confidential funds, mga kaibigan, saan ba gagamitin yan? Di ba doon sa mga kalaban? Para malaman mo, meron kang mga informant doon. Di ba? Ganun yan Hindi naman yan, porket meron kang intelligence funds, sige, pwede ka namang pwede mo na ipatumba kung sino gusto mo ipatumba. Parang ganun ba yun? Di ba? Kasi nga, syempre, si Pangulong Duterte, guys, dinidepensahan lang niya yung anak niya. Kasi nga, pati Davao, ginamit ng mga makaliwa. Itong sila Franz Castro, sila Raul, sila Brosas, pati itong si Tambaloslos, na nakikijaming na rin. Nakikiride on na rin, di ba? Kung wala namang bas-bas sa speaker yan, hindi naman mangyayari yan Kaso lang mga kaibigan, dahil ginamit nga nila ang Davao, sinama nila ang Davao sa kanilang expose, sa kanilang kawalanghiyaan, nagalit po si Pangulong Duterte dahil hindi naman po ganun ang Duterte guys Hindi naman sila corrupt Kasi kung corrupt nga sila mga kaibigan, hindi ganyan ang Davao, hindi ganyan kaganda. O ngayon, 2 years na silang insurgency free. Ibig sabihin ng insurgency free, wala na. Peaceful na sila doon. Yan ang totoong peaceful.
Hindi yung sinasabi nyo na si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos, peaceful daw yung drug war niya. Paano naging peaceful? Asan yung peaceful dyan? Peaceful ba? Peaceful ba yung drug war ni Pangulong Marcos? Wala nga tayong naririnig Ang daming ang daming mga nangyayari ngayon. Wala tayong naririnig sa kanya. Hindi man na siya nagbibigay ng statement. Kaya nga itong si Pangulong Duterte, mga kaibigan, pinoprotektahan lang po niya ang kanyang anak. Kasi nga, civilian na siya guys Meron na siyang karapatan din magsalita Meron na rin siyang karapatan sa kanyang freedom. Freedom of speech, expression, freedom of the press. Di ba? Wala ba siyang karapatan magsalita? Kayo lang pwede magsalita, ganon, kayo lang. Pero pagdating sa mga Duterte, wala, hindi pwede. Galing nyo naman. O sige, kayo na magaling. Ewan ko ba sa mga ito, alam mo marami ding mga ngayon, mga dating supporter ni Duterte. Ewan ko lang bakit bumabaliktad sila, no? Bakit hindi nila, dati naman, talagang akala mo, mga diehard Duterte. Tapos ngayon, sinisiraan si Duterte, sinisiraan si Vice President Sara Duterte. Hindi ko nga maintindihan Di ba? Dapat, kasi nga guys, alam naman natin, di ba, yung pamamalakad po ni Pangulong Duterte dati, nung naging Pangulo pa siya. Di ba? Alam naman nating lahat yan kung paano niya nabago ang Pilipinas. Totoo yun Kung hindi kayo naniniwala na si Duterte po ang nagbago, no? Binago niya ang Pilipinas, binago niya ang mga ugali ng mga politiko. No? Once upon a time, parang ganon. Once upon a time po, no? Nagkaroon po tayo ng isang Pangulo na nabago po ang Pilipinas, pati ang mga politiko. Pati ang mga tao, yung ugali, nabago. Kasi nga panahon na yun, takot Takot lahat Takot gumawa ng hindi maganda. Pero nung nawala si Duterte guys, yun, bumalik po lahat. Money, 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 sabi po ni Pascual Limatok. Mega love shoutout Sir Foodie. Ayan, si Elite Warriors, si Susan Aveles, hello, ayan. Si Elena Calapis, kakahiya, si Tambaluslos. The historic House Speaker that publicly reunited by the CPP-NPA. Nakakahiya talaga siya. Lalo na yung si Tambaluslos na yan, no? Hindi man lang siya nahiya, no, sa kanyang pagiging speaker, no? Di ba? Takot pala kay Tatay Diggs si Trililing. Takot naman talaga sila lahat. Takot sila, guys. Kaya nga sila ganyan Lalo na yung mga yung mga makaliwa na yan, takot po sila na bumalik sa kapangyarihan ang mga Duterte. Kasi alam nila guys, na ayaw ng mga Duterte, no, or lalo na si Vice President Sara Duterte, ayaw niya sa mga makaliwa. Kasi nga, yung experience niya mga kaibigan, matindi. Di ba? Marami nang bumabalimbing kay Tatay Diggs. Isa na si Jam Magno. Hi, Ayo. Ayan, may galap siya sa amin. Bakit sila bumabalimbing? Di ba? Bakit? Hindi ko maintindihan. Bakit kayo bumabalimbing? Dati naman, ang yayabang nyo. Ang gagaling nyo ang galing nyo magsasalita, no? Patungkol po kay Duterte, talagang pinoprotektahan nyo si Duterte. Sinusuportahan nyo si Duterte. Ang yayabang nyo. Pero ngayon, ayaw ko, bakit kayo nagbago? Hindi ko kayo maintindihan. Ha? Akala nyo ba mananalo yung yung poon nyo sa susunod na eleksyon? Kakain muna kayo ng alikabok bago manalo yung yung tambaluslos nyo. Tandaan nyo yan. Hindi ko maintindihan kung bakit pinoprotektahan nyo si Tambaluslos. Hindi ko maintindihan. Hindi nyo ba nakita? Ha? Hindi nyo ba nakita ang totoong Tambaluslos? Ay, nako. Imbis na ang suportahan nyo ang mga Duterte, bakit Tambaluslos? Bumaliktad na yung mundo. Do you think pag tumakbo si Tambaluslos as president, mananalo siya? Oh, sige nga. Ngayon pa lang Ito, mas lalong nakakaasar mga kaibigan, no? Trust rating, kaduda-duda. Tambaluslos, trust rating, kaduda-duda mga kaibigan, 60%. Tawa ako ng tawa kanina
Nakalimutan ko lang yan pero ito paano ko sa inyo guys? Siguro alam nyo na to. Ha? Alam nyo na ba to mga kaibigan, yung trust rating po ni Tambaluslos? Malamang alam nyo na. Di ba? 60% po mga kaibigan si Tambaluslos. Tindi, di ba? Wow, si Tambaluslos mga kaibigan, naka 60%. Asan ba yun? Saan ba? Nakita ko yung kanina nakalimutan ko kasi. Saan ko ba nakita yun? Teka lang guys tingnan natin. Trust rating. Nakita ko kanina yun Umabot siya ng umabot siya ng 60% at pinuri pa siya Pinuri pa siya mga kaibigan. Ito papakita ko sa inyo. Ito po ito. Ayan pinuri pa siya guys ito. Ito naman sabi po ni ni House Speaker. Okay, ito sabi ni House Speaker basahin ko lang sa inyo mga kaibigan We call upon the former president. Pananawagan daw sa former president, si Digong, may panawagan daw si Tambaluslos. Ang sabi niya, we call upon the former president and all parties involved to avoid making threats or insinuating harm against any member of the House of institution itself. Wow! May panawagan si Tambaluslos mga kaibigan. Ihinto na daw ang pambubuli. Kayo ngayon ang bubuli. Ihinto na daw pambubuli, kayo ngayon ang bubuli. Ito namang sagot ni ni isa sa mga surot ng bayan. Ito sagot niya Pinagtanggol pa niya si Tambaluslos mga kaibigan. Sabi niya I am grateful for the support and solidarity shown by House Speaker Romualdez and other party leaders during the challenging time. This incident is stark reminder of the dangers faced by those who dare to speak up and fight for the rights and welfare of the Filipino people. Wow, ang yabang talaga. Ibang klase ka talaga, Franz. Ikaw na. May karapatan daw sila magsalita. Pero bakit si Duterte nung nagsalita? Balat sibuyas kayo. Di ba? Bakit nung si Duterte nagsalita, si Tatay Digong, balat sibuyas kayo? Alam nyo ba guys, ang gagawin nila ngayon, itutuloy na nila guys. Itutuloy na nila ang plano nila kay Tatay Digong. Ito po, basahin nyo. I-highlights natin. Ayan. Galing po ito sa TNT, tunay na balita, tabloidista. Tabloid pala to. Ang sabi dito sa balita, Makabayan Black nais imbestigahan ang higit sa 2 bilyon confidential funds ng Davao City. Tutuluyan na daw nila mga kaibigan ang Davao City, sabi ng Makabayan Black. Akala ko ba hindi kayo napipikon? Balat sibuyas pala kayo Sabi nga ni Tambaluslos na-hack daw ang extraordinary funds. Na-hack daw yung extraordinary funds. Di wala na silang funds. Alright mga kaibigan. Kakasuhan na daw ang Davao City. Talaga lang Sige, ituloy nyo. Tingnan natin. Tingnan natin. Labanan na to. Labanan na. Gloves off na. Gloves off na mga kaibigan. Ito, basahin po natin yung balita para meron po tayong source. Okay, basahin nyo rin guys. Kaya naka-highlights yan para mabasa nyo rin Nahack daw ang extraordinary fund ni Tamba. Ilabas nyo rin mga traidor ng bayan. Sabi po dito sa balita mga kaibigan, naghain ang Makabayan Black ng House Resolution 1361 upang imbestigahan ang 2 bilyong confidential funds ng Davao City. Matatandaang ikinabahala ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang ulat na gumastos ng Davao City. Ulat na gumastos ang Davao City ng 2 billion confidential funds
mula 2016 hanggang 2022 o sa panahon na pamahala ni Vice President Sara Duterte bilang city mayor. Ayan. O, tuloy natin. So kakasuhan daw nila ang Davao City dahil daw sa 2 billion na confidential funds. Wala pa rin kayong wala pa rin kayong wala kayong parang hindi kayo nagre-research, no? Parang wala kayong kaalam-alam. Ilang beses na in-explain yung Davao na yan. Meron pa nga presentation eh. Kayo talaga? Oh, sabi po dito sa balita, nananawagan po si Castro na mas malalim na pagsusuri kung papaano ginastos ang confidential fund. The Filipino people deserve to know how their hard-earned money is being spent. We cannot tolerate any misuse or abuse of public funds, especially large amounts allocated for confidential purposes. We must hold our public officials accountable and ensure that transparency and integrity prevail in our governance. Ang galing niyo magsalita. Bakit kayo, yung 40 million na binayad sa inyo ni Tambaloslos, bakit ayaw nyo i-explain? Bakit tahimik lang kayo? Oh, 40 million each yun ha? Para siraan si VP Sara? Nakakahiya pa nga kayo eh. Ha? Yung mga hanggang 40 million lang pala ang nyo eh. Ang presyo nyo eh. Para siraan lang si VP Sara, mga kaibigan. Oh, bakit walang nag-explain? Sasabihin nyo, fake news. Sabihin nyo, hindi totoo. Eh, hindi naman kami nagsasabi niyan eh. Hindi naman vlogger ang nagsasabi niyan. Ang nagsabi niyan ay isa ding membro ng House. Kasi syempre guys, kumakalat na yan eh. Kumakalat talaga yan. Kaya sabihin natin na sikreto yan. Lalabas at lalabas talaga ang sikreto guys. Malalaman at malalaman talaga yan. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung paano nga talaga gumalaw ang mga tambaloslos na ito dahil nag-usap-usap na sila para pabagsakin ang kanilang kinaiinisan na opisyalis na si Vice President Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga ba talaga sila kapulpolitiko mag-isip dahil pamumulitika na lang ang kanilang ginagawa at hindi na lang nila paglingkuran ang taong bayan. Banat nga ni Vice President Sara Duterte na matagal pa ang susunod na eleksyon. Bakit nyo ako sisirain? Paglingkuran ninyo ang taong bayan, hindi yung puro paninira ang inyong mga ginagawa. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.